Hello Aries! Welcome dito sa second week of December reading mo. Hello, I'm Purple Teen. Para sa mga bago dito at kung gusto nyo maging updated dito sa aking readings, all you have to do is subscribe and tap the notification bell sa aking YouTube. Like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message kung magbubook kayo or magi-inquire about personal readings. Yung link at details ilalagay ko sa description. For those na gustong mag-avail naman ng mga free readings, ginagawa ko po yan during live streams. So, usually Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Aries, handa mo yung panulat mo. Pwede mong i-pause, i-rewind, hindi ko na uulitin. Ibibigay ko, Aries, yung lucky day and lucky numbers mo. Ang lucky day mo, Aries, ay Thursday. Lucky numbers mo, 35, 19, 38, 33, 10, at saka 43. Yan, cross out ko lang yung Aries na nasabi ko na yung mga lucky numbers para hindi ko na maulit. Ayan, Aries. Tingnan na natin. Ano bang meron sa iyo itong second week? Ayun, tumalon, boat. Paglalayag, no? Baka iba sa inyo may travel by sea, boat. Ayan, o mahilig ba kayong mamasyal sa dagat, swimming, bora, etc. Surfing, diving, anything na may kinalaman sa katubigan, no? Kung magta-travel kayo or may pupuntahan kayo na may mga tubig sa paligid. Resort, ayan. Pero pwedeng merong may money or property through an inheritance. So, pwedeng may mga bagay dito tungkol sa pamana. Kung meron kayong mga pamana na bahay, lupa, kung ano-ano mga assets dyan. Pwedeng hindi lupa, basta pamana. Pera na galing siya sa sa inheritance. Makukuha mo siya, yung pera na yan kung meron, kumbaga may mga ipinapasa, isinasalin sa inyong mga pag-aari. Ayan. Pwedeng yung iba rin dito, magiging maswerte kung mananalo kayo ng pera sa kung anumang source yung panggagalingan yan, no? So, yung mga masiswerte dyan sa mga taya-taya, yung mga raffle, etc. So, yan. Ibig sabihin lang may perang paparating sa iyo, something na napanalunan mo, no, na ibinigay sa iyo. Okay? Na hindi mo siya pinagtrabahuan, pero nakuha mo. Dahil sinwerte ka or ibibigay siya sa iyo. Meron ka ring feeling tied down or frustrated. Yan. May frustration, no? Second week ng December, kung ano man itong yung feeling mo nakakasagabal or nagtatali sa'yo, kaya ka na-frustrate. Wow, may romance. So, may mga kilig moments pagdating sa love life mo. Sa mga romantic connections, Aries. Someone is trying to come between you or a friend or something you want. Okay. Merong humahadlang, sumisingit, humaharang dito sa kung ano tong gusto mong mangyari. Sabi dyan, pwedeng may humaharang between you and someone. Merong something na namamagitan or humaharang between you or a friend. Ayan. Basta merong something na humaharang dito. So, second week of December ninyo, kung ano man yung topic dyan. Dali lang guys, nagkakalkal ako nung kung ano yung gagamitin kong oracle. Wait lang. Alam niyo naman ako kung kailan ako nagbabasa. Doon ako nakakaisip na mamili ng cards. Diba? Ang galing. Ayan. Dahil hindi ko feel yon, kuha tayo ng iba.
Ito yung mga barako, para silang Christmas tree. Yung patong-patong na ang tangkad na rito. Ayan. Babalik ko lang. Ibabalik natin. Ayan. So, tignan pa natin yung iba pang messages para sa iyo. Aries, second week. Wow, malapit nang mag-end yung ating taon. Baka gusto nyo mag-avail, guys. Singit ko lang to. Baka gusto nyo mag-avail ng 2024 12 months forecast na reading. So, punta lang kayo sa aking FB page. Siyempre, paid po yan. Reading services. Tandaan niyo guys, kapag mga personal readings, wala po akong free. No, yung mga free ko, ginagawa ko po yan kapag nagla-live ako pero ina-announce ko po yan sa aking FB page. No? Kasi minsan nagla-live ako pero hindi free reading. Halimbawa, gabay or minsan nagkakaraoke ako doon. Basta depende, abang lang kayo ng mga announcement lagi. Pero madalas, kapag namimigay akong free reading sa yan, sa Facebook or YouTube yan, pag nagla-live ako. So, yung 12-month forecast na yon, titignan doon sa reading, ano yung kabuuan ng 2024 ninyo. No, month by month. Yan. No, yung mga gusto mag-avail. Yung presyo, makikita nyo doon, punta na lang kayo sa FB page. Merong dito ha. Merong malakas na energy ng travel, 'di ba? Sabi ko sa inyo kanina, ayan, pwedeng by boat o baka naman yung iba sa inyo bongga yung pupuntahan ninyo sa cruise ship o yung mga yate-yate. Oh, yung iba ganun, may kadatungan sila pa doon kasi ang daming barko dito. Ayan, oh. Ito rin parang paglalakbay, ito rin parang umaalis siya. So, ayan, hindi ko alam kung may pupuntahan kayo. Pero, kung meron man, yan nga, pwedeng may mga katubigan or yung biyahe ninyo is by boat, by ship, by yate. O, di ba yung mga bongga yate. O, ayan. Nakikita ko lang dito, pwedeng yung iba sa inyo, may parang, merong something about abroad, no? Whether nagpaplano kayo, hindi ko alam kung matagal nyo na bang pinagpaplanuhan or pinag-iisipan about traveling abroad, whether ikaw ay makikipagsapalaran doon or maghahanap ng kabuhayan or pwedeng yung iba doon magmamigrate or mamamasyal lang. So, basta merong element dito ng overseas. Ayan. So, yung iba, this is next level pagdating sa inyong business or career or kung meron man kayong ginagawa, yung ibig sabihin, iti-take nyo na sa next level, expansion, improvement, exploration, yung tamang nagtatry kayo ng possibilities. Okay? Gumagawa kayo ng changes or gumagawa kayo ng actions para dito sa mga pinaplano ninyo. Okay? So this is yung iba dito pwedeng business. Yung iba nga sabi ko pwedeng pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Doon maghahanap ng career, ng job. Doon magsisettle down. So merong strong energy ng Scorpio rin dito. Nafe-feel ko. Meron ding ending. Okay? At dahil dito sa magtatapos na ito, magkakaroon ka ng time na mag-isip-isip, magpahinga, mag-lie low muna. So, pwedeng yung iba sa inyo after this ending, kakailanganin nyo munang mapag-isa, magkaroon ng katahimikan, and magkaroon ng time para sa sarili ninyo for healing, rejuvenation, no? And pwedeng yung iba sa inyo dito, you need time alone
or gusto ninyong magkaroon ng ano ba tawag dito, yung retreat, no? Parang ganun, para matahimik yung isip ninyo. Kasi pag maingay, magulo, ang gusto ninyo magkaroon kayo ng katahimikan para makapag-isip-isip and at the same time, makapagpahinga na rin. Magpapahinga, the same time, yung isip mo, malayo muna sa mga stress, sa mga tension. And then at the same time, pagka nakapahinga ka na, naiklaro mo na isip mo, nakapag-relax ka na kahit papano, noon magkakaroon ka na ng time to reflect. So, pwede ito may kinalaman sa love life, or kung ano man yung pangyayari sa sitwasyon mo or sa buhay mo ngayon na nangangailangan muna ng time out. Kasi may mga time for pause, no? Ibig sabihin, pahinga, stop muna. O pwedeng yung iba, if something has ended, a relationship, or a death of a loved one, kung nagkaroon man dito ng loss, yun, this is a period, this is an opportunity na na ikaw ay makapagpahinga muna. For some of you, kung hindi naging maganda yung pakiramdam ninyo, past days or past weeks, kung meron mang recovery or healing, eto rin yun. Okay? For some of you, kung naghahanap kayo ng career na medical related, yan, pwedeng may opportunity dito, or pwedeng siswertihin kayo na matatanggap kayo dyan sa ina-applyan nyo, whether local man yan, within the country or abroad. Okay? Meron akong nakikita dito na kailangan mong dumiskarte, Aries. So, pwedeng itong diskarte na to, hindi siya yung hindi siya yung typical na ginagawa. Kung yung tipong maghahanap ka ng kakaibang diskarte para dito sa sitwasyon mo, kumaga kung hindi ka nagiging successful doon sa typical na proseso, parang gagawa ka ng sarili mong paraan. Wala eh. Ibig sabihin, kung hindi umuubra sa'yo yung mga hindi ka sineswerte doon sa mga typical na proseso, so ikaw na lang yung gagawa siguro ng sariling diskarte mo dito, Ayan. So, may nakikita akong ganyan. Meron din akong nakikita rito, may person na parang may kinuha siya ng walang paalam. Okay. Yung tipong ninenok, no? Ayan, parang may nagnenok dito. Ayan, mag-ingat ka na lang sa mga ganyan, no? Or yung tipong inagawan ka ng idea, o yung ganun. Basta kinuha, ninakaw, or inagawan. Yan, inagawan ng blank, kung ano man yun. So, there is an energy ng pagiging, merong energy dito ng pagiging magulang, yung tipong maiisahan, or yung pwede kang lokohin, parang ganun. Or i-take advantage. Pagdating naman sa ka-love life ninyo, Aries, tignan natin. Ay! Nahulog na naman yung mga baraha. Wow, may abundance dito ng affection, attention, or pagmamahal. So, merong nag-uumapaw dito kung ano man yan, Aries, pagdating sa love life mo. Okay, meron din sinasabi dito na keep a positive mindset.
So, ayan, kung medyo tumatagi-tagilid yung mindset mo ngayon, kung napapangunahan ka ng mga nega, ayan. So, dapat daw palagi kang positive. Kasi parang may maa-attract kang maganda rito, Aries, o kung magiging positive yung thinking mo pagdating dito sa relationships, no? May manifesting dito merong abundance. So, yan, pwede naman ikaw ay sa ngayon na experience mo is an abundance of love, care from this person. Kung meron ka mang person ngayon, yan yung naa-attract mong energy. Heart with the key, welcoming love. Wow, may bagong, baka nga makaka-attract ka ng bagong partner, manliligaw, admirer, ayan. Meron kang naa-attract dito. And possible na the one na to. Kung halimbawa nagse-search ka ng matinong jowa or yung totoong true love, baka ito na yun. Possible. Meron kang ma-unlock dito, ayan heart with the key. Open your heart. Sa kung ano man paparating sa iyo, Aries, pagdating dito sa love life and relationships. Merong mag-get together dito, as in, kung halimbawa LDR kayo or nagkalayo kayo, kung nagkahiwalay man kayo, meron ditong mga magiging magkasama uli. So, ayan, kung matagal na kayong hindi magkasama nung jowa mo, so pwedeng etong second week ay magtatagpo uli kayo. And pagdating naman sa closing message or advice para sa inyo, wow, in the near future na daw, kung ano man ito, meron something na paparating sa iyo at malapit na, Aries. So, mag-prepare ka na, sana maganda yan. Remain positive, o diba? Yan na nga yung sinasabi sa iyo sa love life mo, pati ba naman yung advice, ganun din. Wag maging pessimistic, wag nega, para maka-attract ng positive pagdating sa romance or sa ibang bagay, Aries, manatiling positibo. Ibig sabihin, wag kang madi-discourage agad-agad. Palaging positive lang yung hope, palagi kang mag-hope for the best. Samahan mo ng effort at saka yung manifesting yung prayers. So, Aries, ito yung mga nakuha ko dito sa second week, second week ng December reading mo. Take care. Don't forget to like and share. God bless.